Mula nang mawala ang tatay ko, 4 na taon na ang nakakalipas, pakiramdam ko ay parang tuloy-tuloy nang bumigat ang buhay naming mag-ina. Dati naman kaming simpleng pamilya pero sapat ang kinikita ng tatay ko bilang tricycle driver para maitawid kami sa araw-araw. Hindi man marangya ang buhay namin, hindi rin kami nakakaranas ng gutom noon. Pero nang maaksidente siya habang bumibiyahe isang gabi, parang kasabay niyang nawala ang katahimikan ng buhay namin. Ako na lang ang natirang inaasahan ng nanay ko kaya napilitan akong huminto sa kolehiyo kahit 2 taon na lang sana at gagraduate na ako sa kursong accountancy. Araw-araw akong pumapasok bilang kahera sa palengke. Maliit lang ang sweldo ko pero tiniis ko dahil iyon lang ang trabahong madaling nakuha ko. Gigising ako ng 4:00 ng madaling araw para maghanda ng paninda ng amo ko bago ako umupo sa maliit na cashier booth buong maghapon. Pagod na ako minsan pero wala akong karapatang magreklamo dahil sa tuwing uuwi ako sa bahay, makikita ko ang nanay kong hirap huminga habang nakahiga sa lumang kama namin. May sakit sa puso si nanay. Noong una, simpleng hilo lang at pananakit ng dibdib pero habang tumatagal, lumalala ng lumalala. Hanggang sa isang araw, sinabi ng doktor na kailangan na siyang operahan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking pera. Halos hindi nga sapat ang sweldo ko sa gamot niya araw-araw. Dahil doon, napilitan akong umutang. Nung una, sa lending lang sa palengke. Akala ko mababayaran ko rin agad pero habang tumatagal, lalo lang lumalaki ang interes. Hanggang sa pati kapitbahay namin na dating mabait sa amin ay nagsimula ng maningil araw-araw. Minsan kahit madaling araw ay kinakatok pa nila ang bahay namin. "Maris, kailan ka magbabayad? Hindi pwedeng puro pangako na lang." Sigaw ng isang babae habang malakas na kinakalampag ang pintuan namin. Nahihiya akong sumilip sa bintana. Kita ko ang ilang kapitbahay na nakatingin habang nagbubulungan. Sanay na kasi sila sa eksenang may naniningil sa bahay namin. Tahimik lang si nanay habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko siya at halatang naiiyak. "Ako na ang bahala, nay." Mahina akong sabi kahit hindi ko rin alam kung paano. Pero ang totoo, unti-unti na akong nauubos. Isang gabi habang pauwi ako galing trabaho, nadatnan ko ang matandang kapitbahay naming si Don Ernesto na nakaupo sa tapat ng bahay niya. Katabi niya ang lumang radyo habang tahimik na nakikinig ng balita. Kilala siya sa lugar namin bilang tahimik at mailap na matanda. Wala siyang pamilya sa barangay at bihira ring makihalubilo sa tao. Simple lang ang bahay niya pero maayos at malinis. "Gabi na, hiha," sabi niya nang madaan ako. Ngumiti lang ako ng pilit. "Gabi na rin po. Ano na ang lagay ng nanay mo?" Saglit akong natigilan dahil bihira siyang magtanong tungkol sa personal kong buhay. "Ganun pa rin po. Kailangan daw operahan." Tumanggo siya habang nakatingin sa malayo. Malaki siguro ang kailangan. Nabuntong hininga ko. "Opo." Hindi na siya nagsalita pa kaya nagpaalam na ako at pumasok sa bahay. Akala ko iyon na ang huling usapan namin tungkol doon, pero kinabukasan, nagulat ako nang bigla siyang pumunta sa bahay habang umiinom ng gamot si nanay. "Pwede ba tayong mag-usap, Maris?" Seryoso niyang tanong. Dinala ko siya sa maliit naming sala. Doon ko napansin na parang may gusto talaga siyang sabihin. Hindi ko na gustong magpaligoy-ligoy pa. Diretsahan niyang sabi. "Narinig kong balak ng demandahan ng lending ang nanay mo dahil sa utang." Napalunok ako. Totoo iyon. May sulat na ngang dumating nung isang araw. "Magkano lahat ang kailangan mo para matapos na ang problema ninyo?" Nalaki ang mata ko. "Po? Magkano ang utang at gastusin sa ospital?" Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko nanigas ako sa kinauupuan ko. "Halos 500,000 po." Mahina akong sagot. Tahimik siyang tumanggo na parang normal lang ang ganung halaga. "Tutulungan kita," sabi niya. Parang hindi agad nag-sink in sa isip ko ang sinabi niya. "Po? Babayaran ko lahat ng utang ninyo, pati operasyon ng nanay mo." Pakiramdam ko biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. "Bakit niyo po gagawin iyon?" Diretso niya akong tiningnan. "May kapalit." Doon ako kinabahan.
Ano pong kapalit? Sandali siyang natahimik bago magsalita. Papakasalan mo ko. Parang nawalan ako ng hangin. Hindi ako agad nakagalaw habang nakatingin lang sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Hindi kita gagalawin o sasaktan, dagdag niya agad. Kailangan ko lang ng asawa. Pero bakit ako? Dahil ikaw ang unang-unang taong nakita kong tunay na mabuti kahit naghihirap. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, halo-halong takot, gulat at hiya. Hindi ko kailanman naisip na darating ako sa puntong kailangan kong ikasal para lang mabayaran ng utang namin. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang alok niya habang nakatingin sa kisami naming butas-butas. Naririnig ko ang mahinang pag-ubo ni nanay sa kabilang higaan. Anak, mahinang niyang tawag. Lumapit ako agad sa kanya. Narinig ko lahat. Napaiyak ako bigla. Nay, huwag mong gawin kung labag sa loob mo. Pero paano ka? Paano yung operasyon mo? Tahimik siyang napaiyak habang hawak ang kamay ko. Anak ka pa rin. Ayokong isakripisyo mo ang buhay mo dahil lang sa akin. Pero habang nakatingin ako sa payat niyang muka at sa bahay naming halos kunin na ng lending, pakiramdam ko wala na akong ibang pagpipilian. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong tuluyan na akong nasisikipan ng mundo. Halos 3 araw akong hindi mapakali matapos ang alok ni Don Ernesto. Kahit nasa trabaho ako, hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi niya. Sa bawat tunog ng calculator sa cashier booth, sa bawat sukli na inaabot ko sa mga customer, paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung hanggang saan ba talaga ang kaya kong isakripisyo para sa nanay ko. Habang tumatagal, lalo ring lumalala ang sitwasyon namin. Dumating na sa punto na pinutulan kami ng kuryente dahil hindi ko na nababayaran ng bill sa loob ng 2 buwan. Tuwing gabi, kandila na lang ang gamit namin. Mainit sa loob ng bahay at hirap na hirap huminga si nanay, lalo na kapag madaling araw. Isang umaga, bigla siyang hinimatay habang umiinom ng tubig. "Nay!" sigaw ko habang agad siyang inalalayan. Nanghina ang tuhod ko nang makita kong namumutla siya. Mabuti na lang at may tricycle driver na tumulong sa amin para madala siya sa ospital. Pero pagdating doon, lalo akong pinanghinaan nang sabihin ng doktor na hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang operasyon. Kailangan na po talaga ito sa lalong madaling panahon. Seryosong sabi ng doktor, kung patatagalin pa, mas delikado. Tahimik lang akong tumanggo kahit parang gusto ko nang sumigaw sa sobrang bigat ng dibdib ko. Paglabas ko ng ospital, nadatnan ko agad ang 2 tauhan ng lending na naghihintay sa labas. "Miss Maris, hanggang kailan ba kaming maghihintay?" Mataray na sabi ng isa. "Konting panahon pa po." "Yan na naman ang sagot mo. Alam mo bang lalaki na naman interes niyan?" Napatingin ng ilang tao sa amin. Ramdam ko ang hiya habang nakayuko lang ako. "Kung wala kang pambayad, kunin na namin ang bahay ninyo." "Pakiusap po," nanginginig kong sabi. Pero umalis lang sila habang umiiling. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing iyon, nadatnan kong nakaupo si Don Ernesto sa labas ng bakuran namin. Tahimik lang siyang nakatingin sa madilim na kalangitan habang hawak ang tasa ng kape. "Kamusta ang nanay mo?" tanong niya nang makita ako. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi na raw po pwedeng ipagpaliban yung operasyon. Tahimik lang siyang tumanggo na parang inaasahan na niya ang sagot ko. "Pinag-isipan mo ba ang alok ko?" Napahigpit ko ang hawak ko sa bag ko. Pakiramdam ko nilalamon ako ng hiya habang nakatingin sa matanda na nasa harapan ko. "Bakit po ba ako?" tanong ko ulit. "Marami namang ibang babae." "Hindi ko kailangan ng batang maganda lang," kalmado niyang sagot. "Kailangan ko ng taong marunong magmalasakit." Hindi ako agad nakapagsalita. "Matagal kitang inoobserbahan, Maris. Nakikita ko kung paano mo alagaan ng nanay mo kahit hirap ka na. Bihira na ang ganong tao ngayon." Tahimik akong napaiyak habang nakatingin sa lupa.
Hindi mo kailangan sagutin ngayon, sabi niya bago dahan-dahang tumayo. Pero tandaan mo, habang tumatagal, mas lumiliit ang oras ng nanay mo. Pagkaalis niya, matagal akong nakatulala sa labas ng bahay. Ramdam ko ang malamig na hangin pero mas mabigat ang nararamdaman ko sa dibdib. Kinabukasan, mas mabilis kumalat sa barangay ang tungkol kay Don Ernesto sa barangay namin. Hindi ko alam kung paano nalaman ng iba, pero halos lahat ng madaanan ko ay may tingin at bulungan. Balita ko pakakasalan na raw ni Maris yung matandang kapitbahay nila. Talaga? Para sa pera? Sus, kahit sino naman siguro papatol kapag ganyan kalaki ang utang. Masakit marinig pero wala akong magawa. Kahit sa palengke, ramdam kong iba na ang tingin sa akin ng mga tao. Yung iba naaawa, yung iba naman parang hinuhusgahan ako. Habang nasa trabaho ako isang hapon, may dalawang lalaking naka-formal na damit ang dumating sa pwesto ko. Si Miss Maris po, magalang na tanong ng isa. Opo. Inutusan po kami ni Don Ernesto. Iniabot nila sa akin ang isang envelope. Nang buksan ko yon, halos manginig ako nang makita ko ang resibo ng partial payment sa ospital ni nanay. Nakatulala akong napatingin sa kanila. Advance lang daw po yun, sabi ng lalaki, para makapag-isip kayo ng maayos. Pag umiko ng gabing iyon, nadatnan kong umuiyak si nanay habang hawak ang resibo. Anak, bakit niya tayong tinutulungan ng ganito? Hindi ko agad nakasagot. Umupo ako sa tabi niya at mahigpit siyang inakap. Nay, nanginginig kong sabi, kapag pumayag ako, baka maging maayos na lahat. Bigla niyang hinawakan ng mukha ko. Huwag mong pipilitin ang sarili mo. Pero gusto kitang mabuhay. Napaluha siya lalo habang nakatingin sa akin. Tahimik kaming dalawa ng mga oras na iyon. Taning tunog lang ng mahinang ulan sa bubong ang naririnig namin. Pero habang nakaakap ako sa nanay, unti-unti ko nang tinatanggap sa sarili ko na baka iyon na nga lang ang natitirang paraan para iligtas siya. At kinabukasan ng gabi ring iyon, mula sa maliit naming bintana, nakita ko si Don Ernesto na may kausap na 3 lalaking nakabarong sa tapat ng bahay niya. May dala silang mamahaling sasakyan at tila sobrang galang nila rito. Lalong dumami ang tanong sa isip ko. Dahil habang tumatagal, pakiramdam kong mas lalo kong hindi kilala ang lalaking bala kong pakasalan. 2 linggo matapos kong tanggapin ang alok ni Don Ernesto, mabilis na parang hangin ang mga sumunod na pangyayari sa buhay ko. Hindi ko na halos namalayan kung paano ako napunta sa puntong nagsusukat na ako ng simpleng puting damit para sa kasal habang nakatingin sa maliit na salamin ng inuupahan naming bahay. Tahimik lang si nanay habang inaayos ang laylayan ng suot ko. Halata sa mukha niya ang lungkot kahit pilit niya iyong pinatago sa tuwing magtatama ang mga mata namin. Maganda ka anak, mahina niyang sabi. Ngumiti ako pero hindi umabot sa mata ko ang ngiti. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman noon. Takot? Kaba? O pagsisisi? Simple lang ang naging kasal namin. Sa maliit na simbahan sa kabilang barangay ginanap ang seremonya. Wala halos dekorasyon at kakaunti lang ang tao. 2 kaibigan lang ni nanay ang dumalo, habang si Don Ernesto naman ay walang kahit sinong kamag-anak na kasama. Tahimik siyang nakatayo sa altar habang suot ang simpleng barong. Kung titignan, mukha lang talaga siyang ordinaryong matanda na tahimik ang buhay. Pero habang naglalakad ako papunta sa altar, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. Yung iba naaawa, yung iba may halong panghuhusga. Sayang yung babae, napilitan lang siguro dahil sa utang. Bata pa, napunta agad sa matanda. Naririnig ko man ang bulungan nila, pinili kong hindi na lang pansinin. Mas mahalaga sa akin nung oras na iyon na mabuhay si nanay. Pagkatapos ng seremonya, agad ding natapos ang lahat. Walang engranding handaan, walang masayang programa.
Kumain lang kami ng simpleng pansit at ulam sa maliit na function hall sa likod ng simbahan. Tahimik lang si Don Ernesto halos buong oras. Paminsan-minsan ay magtatanong siya kung ayos lang ako o kung kumain na ba si nanay. Simple siyang magsalita at walang bakas ng kayabangan. Pagsapit ng hapon, dinala niya ako sa bahay niya. Noon ko lang tuluyang nakita ng mabuti ang loob ng bahay niya dahil dati hanggang labas lang ako. Lumang bahay iyon pero malinis at maayos. Puro kahoy ang mga gamit at halos walang dekorasyon. Tahimik din ng paligid na parang matagal nang walang ibang taong nakatira roon. "Dito ka muna magpahinga," sabi niya habang binubuksan ang isang kwarto. Simple lang din ang kwarto. May malaking kama, cabinet at lumang aparador sa gilid. Hindi iyon mukhang kwarto ng mayamang tao. Hindi mo kailangang matakot bago dahan-dahang lumabas. Pagkasara ng pinto, napaupo ako sa gilid ng kama habang nakatulala. Hindi pa rin nagsisink in sa isip ko na may asawa na ako. At higit sa lahat, asawa ko ang matandang kapitbahay naming dati ko lang binabati kapag napapadaan ako sa tapat ng bahay niya. Pagsapit ng gabi, lalo akong hindi makapakali. Tahimik ang buong bahay at tanging tunog lang ng mga kuliglig sa labas ang naririnig ko. Hindi ko alam kung matutulog ba ako o hihintayin siyang pumasok sa kwarto ko. Pero bandang 9:00 ng gabi, bigla akong nakarinig ng tunog ng mga sasakyan sa labas. Napakunot noo ako dahil bihira namang may sasakyang dumadaan sa lugar namin ng ganoong oras. Lumapit ako sa bintana at doon ako natigilan. 3 mamahaling itim na sasakyan ang sunod-sunod na huminto sa tapat ng bahay. Mabilis na bumaba ang ilang lalaking nakaitim na Amerikana. Halatang hindi ordinaryong tao ang mga iyon dahil seryoso ang mga mukha at tila sanay sa pagbabantay. Maya-maya pa, may isa pang lalaking nakabarong ang bumaba sa sasakyan. Mukha siyang nasa 50 at sobrang formal ng dating. Paglapit niya kay Don Ernesto, agad siyang nagmano rito. "Chairman," rinig kong tawag niya. Parang may lamig na tubig na bumuhos sa buong katawan ko. "Chairman?" Napaatras ako mula sa bintana habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Akala ko simpleng matanda lang si Don Ernesto. Bakit may ganoong tao sa bahay niya? At bakit tila sobrang taas ng tingin nila rito? Makalipas ang ilang minuto, may katok naman ng pinto ng kwarto ko. "Maris?" Mahinang tawag ni Don Ernesto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tahimik lang siyang nakatayo habang nakatingin sa akin. "Pwede ba tayong mag-usap?" Hindi ako agad nakasagot pero tumanggo rin ako kalaunan. Dinala niya ako sa sala kung saan naghihintay ang mga lalaking dumating kanina. Pagpasok ko pa lang, agad silang tumayong tuwid. "Ma'am," sabay-sabay nilang bati. Lalong nanlaki ang mata ko. Tumingin ako kay Don Ernesto pero kalmado lang ang mukha niya. "Umalis muna kayo muna," sabi niya sa mga lalaki. Agad naman silang sumunod at lumabas sa bahay. Naiwan kaming dalawa sa sala habang halos hindi ako makahinga sa dami ng tanong sa isip ko. Tahimik muna siya bago umupo sa lumang silya sa harap ko. "May mga bagay kang kailangang malaman tungkol sa akin," mababang sabi niya. Napahigbit ko ang hawak ko sa palda ko habang nakatingin sa kanya. At oras na para sabihin ko ang totoo. Tahimik lang akong nakaupo sa sala habang nakatingin kay Don Ernesto. Pakiramdam ko noon ay parang hindi ko nakilala ang lalaking nasa harapan ko. Yung simpleng matandang kapitbahay na tahimik na nakikinig ng radyo gabi-gabi ay tila biglang naging ibang tao sa paningin ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Hindi talaga ako ordinaryong tao, Maris." Hindi ako agad nakapagsalita. Tanging tunog lang ng orasan sa dingding ang naririnig ko habang hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin. "Matagal na akong may negosyo sa Maynila," dugtong niya. "Ako ang nagtatag ng Arcadia Holdings." Nanlaki ang mata ko. Kahit simpleng tao lang ako, naririnig ko na ang pangalan ng kumpanyang iyon noon pa. Isa iyon sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. May mga mall, hotel at malalaking gusali sa iba't ibang siyudad.
po, halos babulong kong sabi. Tahimik siyang tumanggo. Pero matagal nang hindi ginagamit ang pangalan ko sa kumpanya. Ibang tao ang humaharap sa publiko. Bakit po? Sandali siyang natahimik bago sumandal sa upuan. Dahil maraming gustong bumagsak ako noon. Maraming taong naghangad ng posisyon ko. May mga dating kasosyo ko nagtaksil at sinubukang agawin ng kumpanya. Hindi ako makapaniwala habang nakatingin lang sa kanya. Kaya nagtago kayo rito? Tanong ko. Hindi para magtago, kalmado niyang sagot. Napapagod lang ako sa mundong puro pera at kasinungalingan. Dito ko nahanap ang katahimikan. Napayuko ko habang pilit inaayos sa isip ko ang lahat ng nalalaman ko. Hindi ko akalain ang bahay na ilang taon kong dinadaanan araw-araw ay pagmamay-ari pala ng isang napakayamang tao. Yung mga lalaking pumunta kanina, mga tauhan ko. Bakit po kayo tinawag na chairman? Dahil ganun pa rin ang tingin nila sa akin. Napabuntong hininga ko habang nakatingin sa sahig. Pakiramdam ko lalo akong nailang sa kanya. Natatakot ka ba sa akin? Tanong niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko po alam. Tumanggo lang siya na parang naiintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko sinabi agad dahil ayokong isipin mong binibili kita gamit ang yaman ko. Pero bakit ako? Tanong ko ulit. Napakayaman niyo po. Marami kayong pwedeng pakasalan. Tumingin siya diretso sa akin. Sa unang pagkakataon parang nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Dahil sawa na ako sa mga taong lumalapit lang dahil sa pera. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Matagal kitang pinagmasdan dito sa barangay. Nakikita ko kung paano mo alagaan ang nanay mo. Kahit pagod ka sa trabaho, inuuna mo pa rin siya. Kahit halos wala ka ng makain minsan, binibili mo pa rin ng gamot. Nanginginig ang labi ko habang nakikinig. Hindi mo alam ilang beses kitang nakitang umiiyak mag-isa sa labas niyang bahay ninyo. Napayuko ko dahil totoo iyon. Hindi kita pinakasalan para gawin katulong o laruan. Seryoso niyang sabi. Kailangan ko lang ng taong mapagkakatiwalaan bago ako tuluyang tumanda. Bigla akong nakaramdam ng awa sa kanya. Sa kabila ng yaman niya, parang napakalungkot niyang tao. Wala po ba kayong pamilya? Sandali siyang natahimik. Meron, pero matagal na silang lumayo sa akin. Hindi na niya iyon dinugdugan pa at hindi ko rin ipinilit itanong. Maya-maya tumayo siya at may inilapag na maliit na kahon sa mesa. Ano po yan? Buksan mo. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at halos mapahanto ako nang makita ang makapal na mga dokumento at ilang bank papers sa loob. Nandyan ang katibayan na bayad na lahat ng utang ninyo. Napatingin ako agad sa kanya. Pati operasyon ng nanay mo, bukas dadalhin siya sa mas maayos na ospital. Bigla akong napaluan noon. Bakit niyo po ginagawa lahat ng ito para sa amin? Dahil kaya ko, maitling sagot niya. At dahil gusto kong may magbago naman akong buhay bago ako mawala. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko noon. Hindi dahil sa pera kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ay naramdaman kong may taong handang tumulong sa amin tanglang kapalit na pananakit o panghuhusga. Tahimik lang siyang nakaupo habang umiiyak ako. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong mahalin ako, mahina niyang sabi habang nakatanaw sa labas. Ang gusto ko lang ay respeto at katapatan. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko matapos marinig iyon. Hindi siya katulad ng inaakala ko. Pagkaraan noon ay umalis muna siya ng sala para kausapin ng mga tauhan niya sa labas. Naiwan akong mag-isa habang hawak ang mga dokumento sa mesa. Napatingin ako sa bintana at nakita kong may isa na namang mamahaling sasakyan ang dumating. Mabilis bumaba ang dalawang lalaki na tila seryoso ang mga mukha. Napansin kong biglang naging mabigat ang aura ng mga tauhan ni Don Ernesto. Maya-maya ay narinig kong medyo tumaas ang boses ng isa sa mga lalaki sa labas. Chairman, hindi na po ligtas na manatili kayo rito. Napakunot noo ko. Tahimik lang muna tayo, malamig na sagot ni Don Ernesto.
Pero nalaman na nilang buhay pa kayo. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. At doon ko unang naramdaman na baka mas malalim at mas madelikado ang mundong pinasok ko bilang asawa ni Don Ernesto. Hindi ako halos nakatulog ng gabing iyon matapos kong marinig ang usapan nila sa labas. Kahit tahimik ang buong bahay, parang hindi mapakali ang isip ko. Paulit-ulit sa utak ko ang sinabi ng lalaking naka-Amerikana. Nalaman na nila na buhay pa kayo. Hindi ko maintindihan kung sino ang tinutukoy nila o bakit tila may panganib sa paligid ni Don Ernesto. Gusto ko mang magtanong, pakiramdam ko ay hindi pa iyon ang tamang oras. Kaya pinili ko na lang manahimik habang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisami. Madaling araw na nang makarinig ako ng marahang katok sa pinto. "Maris?" Mahinang tawag ni Don Ernesto. Agad akong bumangon at binuksan iyon. Nakasuot lang siya ng simpleng polo habang may hawak na tasa ng tsaa. "Pasensya ka na kung nagulo ka kagabi," kalmado niyang sabi. Umiling ako. "Ayos lang po." Tahimik siyang tumingin sa akin ng ilang segundo bago nagsalita. "Hindi intensyon ko na madamay ka sa mga problema ko." Hindi ko alam kung bakit pero ramdam kong totoo ang sinabi niya. "May gusto po ba kayong sabihin sa akin?" Tanong ko. Napabuntong hininga siya. Hindi lahat ng taong nasa paligid ko ay mapagkakatiwalaan, kaya mas mabuting manatili ka lang muna rito sa bahay habang inaayos ko ang ilang bagay. Tumanggo na lang ako kahit maraming tanong sa isip ko. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa ospital para mailipat si nanay sa mas magandang kwarto. Halos hindi makapaniwala si nanay nang makita ang laki ng pagbabago. May sarili na siyang kwarto, maayos na kagamitan at mas mabilis na asikaso ng mga doktor. "Anak, magkano kaya lahat ng ito?" Bulong niya habang nakatingin sa paligid. Napayuko ako. Bayad na raw po lahat ni Don Ernesto. Tahimik siyang napaluha. Habang inaayos ko ang gamit niya, may dalawang nurse na dumaan sa labas ng kwarto. "Yan daw ba yung asawa ng chairman?" "Oo raw, ang bata pa." Hindi ko maiwasang marinig ang usapan nila. Pakiramdam ko tuloy lalo akong nailang sa sitwasyon ko. Pagbalik namin sa bahay kinagabihan, nadatnan namin may ilang sasakyan na nakaparada sa labas. May mga babae at lalaking nakapormal na damit habang tila seryosong naghihintay sa sala. Pagpasok namin, agad na patingin sa akin ng isang babaeng mukhang nasa 50. Matalim ang tingin nito mula ulo hanggang paa ko. "So, eto na pala yung pinakasalan mo," malamig nitong sabi habang nakatingin kay Don Ernesto. Tahimik lang si Don Ernesto habang inaalalayan akong makapasok. "Maris, ilan sila sa pamilya ko?" Parang lalo akong kinabahan. Lumapit ang babae sa akin habang nakataas ang kilay. "Ako si Veronica, ate niya." Hindi ko pa man naiabot ang kamay ko ay umiwas na agad siya. "Hindi ko maintindihan kung bakit mo kailangang gawin ito, Ernesto," sabi niya habang nakatingin sa kapatid. "Ano bang meron sa babaeng ito? Dahil ba naiiwa ka sa kanya o dahil wala nang ibang pumapatol sa iyo?" Tahimik lang akong nakayuko habang ramdam ko ang init ng mukha ko. May isa pang lalaking nakaupo sa sofa ang tumawa ng mahina. "Baka naman magaling lang umarte. Alam mo naman mga mahihirap ngayon, kapag nakakita ng mayaman, kapit agad." Napahigpit ko ang hawak ko sa bag ko pero pinili kong huwag magsalita. Biglang tumayo si Don Ernesto. "Sapat na." Tahimik pero matigas ang boses niya, kaya agad na tahimik ang buong sala. Walang sino man ang may karapatang bastusin ang asawa ko sa harap ko. Nagulat ako sa sinabi niya. "Ernesto," sabat ng kapatid. "Hindi ako humihingi ng opinyon ninyo at lalong hindi ako magpapaliwanag sa mga desisyon ko." Biglang bumigat ang atmosphere sa loob ng bahay. Napansin kong nagkatiginan ng kamag-anak niya na tila hindi sanay na sinasagot sila ni Don Ernesto ng ganoon. Makalipas ang ilang minuto, isa-isa silang nagpaalam pero ramdam ko ang galit nila bago umalis. Pagkasara ng pinto, saka lang ako nakahinga ng maayos. "Pasensya ka na,"
sabi ni Don Ernesto habang umuupo sa sofa. Umiling ako kahit masakit pa rin ang sinabi nila. Tama naman po sila. Mahirap lang naman talaga ako. Tahimik siyang napatingin sa akin. Maris, seryoso niyang sabi, hindi nasusukat ang halaga ng tao sa laman ng bulsa. Hindi ako agad nakasagot. Mas marami pa akong nakilalang mayaman na walang dangal kaysa sa mga simpleng taong marunong mahalang ang pamilya. Tahimik akong napayuko habang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mawala ang takot ko sa kanya, pero habang tumatagal, mas nakikita kong iba siya sa mga taong inaakala kong mayayaman. At sa unang pagkakataon mula nung nagpakasal kami, naramdaman kong baka hindi pala puro kasunduan lang ang meron sa pagitan namin. Makalipas ang ilang araw, matapos ang pagpunta ng pamilya ni Don Ernesto sa bahay, unti-unti kong nasasanayan ang sarili ko sa bagong buhay ko bilang asawa niya. Hindi pa rin mawawala ang ilang mapanghusgang tingin ng mga tao sa barangay, pero mas pinipili ko na lang ituon ang isip ko kay nanay na mabilis nang gumagaling matapos ang operasyon. Araw-araw ko siyang dinadalaw sa ospital, habang si Don Ernesto naman ay madalas na umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi. Kahit hindi niya sabihin, ramdam kong marami siyang inaasikaso. Madalas ko ring makita ang mga lalaking naka-Amerikana na pabalik-balik sa bahay. Pero sa kabila nun, tahimik pa rin siyang tao sa loob ng bahay. Tuwing gabi, sabay kaming kumakain sa maliit na hapag habang simpleng usapan lang tungkol sa araw namin ang pinagkukwentuhan. Hindi siya katulad ng mga mayayamang lalaking nakikita ko sa telebisyon na mayabang at mapagmataas. Mas madalas pa nga siyang makinig kaysa magsalita. Isang gabi habang naghahanda ako ng tsaa sa kusina, napansin kong tila balisa siya habang may binabasang dokumento sa sala. May problema po ba? Tanong ko habang inilalapag ang tasa sa harap niya. Agad niyang isinara ang folder. Trabaho lang. Pero halatang may tinatago siya. Bago pa ako makapagtanong ulit, biglang tumunog ang telepono niya. Mabilis niya iyong sinagot at maya-maya ay biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Ano? Madiin niyang sabi. Paanong nawala? Napatingin ako sa kanya habang seryoso siyang nakikinig sa kausap niya. Sige, huwag kayong gagalaw hanggat hindi ako dumarating. Pagkababa niya ng tawag, mabilis siyang tumayo. May kailangan akong puntahan, sabi niya habang kinukuha ang susi ng sasakyan. Anong nangyari? Sandali siyang natigilan bago sumagot. May importanteng dokumentong nawala sa opisina. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako sa tono ng boses niya. Delikado po ba? Saglit niya akong tinignan bago bahagyang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Pagkaalis niya ay naiwan akong mag-isa sa bahay. Tahimik ang paligid pero hindi mawala ang kaba ko. Pakiramdam ko ay may mabigat na nangyayari na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Bandang 11:00 ng gabi, habang papasok na sana ako sa kwarto, may narinig akong kaluskos sa likod ng bahay. Napahinto ako. Nung una akala ko pusa lang, pero maya-maya may isa pang tunog ng yabag. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko habang dahan-dahan akong sumilip sa bintana ng kusina. At doon ako halos mawalan ng hininga. May dalawang lalaking nakaitim na tila pilit binubuksan ang maliit na pintuan sa likod ng bahay. Mabilis akong napaatras habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanginginig ang kamay kong agad na dinayal ang numero ni Don Ernesto. Maris? Sagot niya agad. May tao po sa labas. Biglang naging seryoso ang boses niya. Makinig ka sa akin. Ilak mo lahat ng pinto at huwag kang lalabas ng kwarto. Pero, gawin mo ang sinasabi ko.
Agad kong sinunod ang sinabi niya. Nanginginig akong pumasok sa kwarto at nilak ang pinto habang naririnig ko ang mahihinang kaluskos sa ibaba. Pakiramdam ko noon ay halos lalabas na ang puso ko sa kaba. Makalipas ang ilang minuto, may malakas na tunog ng pagbagsak mula sa sala. Napapikit ako habang pinipigilan kong sarili kong mapasigaw. Pero maya-maya, sunod-sunod na yabag ang narinig ko sa labas ng bahay kasabay ng malalalim na boses ng mga lalaki. Huwag lahat ng gagalaw. Buksan mo yung ilaw. Hindi ko alam kung sino ang iyon hanggang sa narinig ko ang boses ng isa sa mga tauhan ni Don Ernesto. Secure na rito. Halos manghina ako sa sobrang kaba. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto ng kwarto. Maris, ako ito. Boses ni Don Ernesto. Mabilis kong binaksan ang pinto at agad niya akong tinignan mula ulo hanggang paa. Ayos ka ba? Tumanggo ako kahit nanginginig pa rin. Napansin kong may bahagyang sugat siya sa gilid ng noo. Nasaktan kayo? Gasgas lang. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong magulo ang sala. May basag na vase sa sahig at bukas ang ilang drawer. Anong nangyari? Tanong ko. Tahimik siyang napabuntong hininga. May mga naghahanap ng ilang dokumento. Anong dokumento? Sandali siyang natahimik bago tumingin sa akin. May mga taong nagtatangkiling agawin ng kumpanya ko. Nanlaki ang mata ko. Kasama roon ang ilang taong pinagkakatiwalaan ko noon. Bigla kong naalala ang pamilya niyang pumunta rito ilang araw na ang nakalalipas. Pamilya niyo po ba? Hindi siya agad sumagot pero supat na ang katahimikan niya para maintindihan ko ang ibig sabihin nun. Hindi lahat, pero may isa sa kanila ang posibleng nagtatrabaho laban sa akin. Napatingin ako sa magulong sala habang unti-unting lumalalim ang pagkaunawa ko sa mundong ginagalawan niya. Hindi lang simpleng yaman ang problema ni Don Ernesto. Napapalibutan siya ng mga taong handang manira at magnakaw para sa pera at kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na kailangang manatiling tahimik lang habang pinapanood siyang mag-isang lumalaban sa lahat ng iyon. Matapos ang nangyari sa bahay, mas dumalas ang pagpunta ng mga tauhan ni Don Ernesto. Halos araw-araw may sasakyang nakaparada sa labas at may mga lalaking nagbabantay hanggang gabi. Kahit tahimik ang barangay namin, ramdam kong maraming matang nakatingin sa bahay tuwing dadaan ako sa labas. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang pakikitungo ni Don Ernesto sa akin. Nanatili siyang kalmado at mahinahon kahit halatang mabigat ang mga problemang dinadala niya. Mas lalo ko tuloy siyang hindi maintindihan. Kung ibang tao siguro iyon, baka matagal lang naging mainitin ng ulo o puno ng yabang. Pero siya, mas madalas pa ring nakaupo sa lumang silya sa veranda tuwing gabi habang tahimik na nakikinig ng radyo. Isang umaga habang naghahanda ako ng almusal, bigla siyang nagsalita habang nagbabasa ng dyaryo. Gusto mo pa bang mag-aral? Napatingin ako agad sa kanya. Po, naaalala kong sinabi mong accountancy ang kurso mo. Napayuko ako ng bahagya. 2 taon na lang sana po. Tuloy mo. Halos mapabitawan ako sa hawak kong tasa. Hindi na po kailangan. Kailangan, putol niya habang nakatingin sa akin. Sayang ang talino kung hahayaang mabulok dahil lang sa kahirapan. Hindi ako agad nakapagsalita. Pwede ka pa ring magtrabaho kung gusto mo, pero gusto kong magkaroon ka ng sariling pangarap. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong naluha sa sinabi niya. Matagal nang walang nagtatanong sa akin tungkol sa mga pangarap ko. Simula nang magkasakit si nanay, parang nakalimutan ko na rin na minsan ay may mga gusto rin akong maabot sa buhay. Makalipas ang ilang araw, sinamahan niya akong mag-enroll ulit sa dati kong paaralan. Halos hindi makapaniwala ang registrar nang malamang bayad na agad ang natitirang balanse ko. Habang pauwi kami, tahimik lang ako sa loob ng sasakyan hanggang sa magsalita siya. Galit ka ba dahil pinakasalan kita?
Napatingin ako agad sa kanya. Hindi ko agad alam ang isasagot. Noong una, oo. Pakiramdam ko noon para akong ibinenta sa sitwasyon. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang tingin ko sa kanya. Hindi po, mahina akong sagot. Nalito lang siguro. Bahagya siyang ngumiti habang nakatingin sa kalsada. Sapat na iyon. Mula noon, mas naging magaan ang pakikitungo namin sa isa't isa. Tuwing gabi, nagkukwentuhan kami sa veranda habang umiinom ng tsaa. Doon ko unti-unting nakilala ang totoong Don Ernesto. Ikinuwento niya kung paano niya itinayo ang kumpanya niya mula sa maliit na trading business lang noon, na minsan din siyang naging mahirap at ilang beses muntik malugi bago siya yumaman. Pero habang lumalaki ang negosyo niya, mas lalo naman daw lumalayo ang loob ng pamilya niya sa kanya. Akala ng lahat masaya ang maraming pera. Sabi niya minsang nakatanaw sa madilim na langit. Pero habang yumayaman ako, mas dumadami ang taong gustong kontrolin ako. Tahimik akong nakinig habang nagsasalita siya. Yung anak ko, sandali siyang natahimik. Matagal nang hindi nakikipag-usap sa akin. Bakit po? Galit siya dahil mas pinili kong tutukan ng negosyo kaysa pamilya namin noon. Ramdam ko ang pagsisisi sa boses niya. Iniwan kami ng asawa ko bago siya namatay. Simula noon, tuluyan ng lumayo ang anak ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin kaya tahimik ko na lang siyang tinignan. Sa unang pagkakataon, nakita ko hindi ang isang mayamang negosyante kundi isang matandang lalaking punong-puno ng panghihinayang. Isang gabi habang magkausap kami sa veranda, bigla siyang natawa ng bahagya habang nakatingin sa akin. Ano po? Tanong ko. Mas madalas ka nang ngumiti ngayon. Napahawak ko ang pinghi ko dahil hindi ko na malayang nakangiti pala ako. Siguro po mas tahimik na kasi buhay namin ni nanay. Mas bagay sa'yo ang masaya. Bigla akong nailang kaya umiwas ako ng tingin. Hindi ko maintindihan pero may kakaibang init akong nararamdaman tuwing kinukonsehan niya ako. Habang tumatagal, nawawala na rin ang takot ko sa kanya. Hindi na siya basta matandang pinakasalan ko dahil sa utang. Nakikita ko na ang kabutihan at lungkot na pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang tahimik na pagkatao. Pero kasabay ng paglapit ng loob namin sa isa't isa, mas lalo ko ring nakikita ang bigat ng problemang pinakaharap niya. Isang gabi, nadatnan ko siyang mag-isang nakaupo sa sala habang nakatitig sa ilang dokumento. Halatang pagod siya. Lumapit ako, inilapag ang tsaa sa harap niya. Hindi pa po kayo matutulog? Ngumiti siyang bahagya pero halatang pilit. Kailangan ko munang ayusin ito. Napansin kong may pangalan ng kumpanya sa hawak niyang papeles at ilang pirma. Lumalala po ba ang problema? Tahimik siyang tumunggo. May mga perang nawawala sa kumpanya at mukhang galing sa loob ang may gawa. Napakunot noo ko. Hindi niyo po ba alam kung sino? Sandali siyang natahimik bago tumingin sa akin. May kutab ako. Biglang bumigat ang pakiramdam ko nang maalala ang pamilya niyang galit sa akin. Delikado po ba? Bahagya siyang ngumiti. Sanay na ako sa ganitong laban. Pero habang nakatingin ako sa kanya noong gabing iyon, doon ko unang naramdaman na ayokong may mangyaring masama sa kanya. At hindi ko na rin maitanggi sa sarili ko na unti-unti ko nang hinahanap ang presensya niya sa bawat araw na magkasama kami. Isang umaga habang naghahanda ako para pumasok sa paaralan, napansin kong tila mas tahimik kaysa dati ang buong bahay. Wala ang mga bantay sa labas at wala ring mga sasakyan na nakaparada. Nagtaka ako dahil ilang linggo nang halos hindi nawawalan ng tao sa paligid simula nang may nagtangkang magnakaw ng mga dokumento ni Don Ernesto. Paglabas ko ng kusina, nadatnan ko siyang nakaupo sa sala habang tahimik na umiinom ng kape. Pero halatang mabigat ang iniisip niya. May problema po ba? Tanong ko habang umuupo sa harap niya. Hindi agad siya sumagot. Makalipas ang ilang segundo, ibinaba niya ang tasa. Darating ngayon ang anak ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ko. Anak niyo po? Tahimik siyang tumanggo. Ngayon lang siya uuwi matapos ang maraming taon. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan.
Sa tono pa lang ng boses niya, ramdam kong hindi magiging magaan ang pagdating ng anak niya. Bandang tanghali, may narinig kaming humintong sasakyan sa labas. Mula sa bintana, nakita ko ang isang itim na mamahaling kotse. Mabilis na bumaba ang isang lalaking mukhang nasa 30 anyos. Matangkad ito, maayos manamit, at halatang sanay sa marangyang buhay. Pero agad kong napansin ang malamig nitong tingin pagpasok sa bahay. "So, totoo nga," sabi nito habang nakatingin sa akin. "Nag-asawa ka talaga." Tahimik lang si Don Ernesto habang nakaupo. "Sebastian," malamig niyang bate. Lumapit ang lalaki habang hindi inahalis ang tingin sa akin. "Ito ba yung dahilan kaya ayaw mo nang bumalik sa kumpanya? Isang batang babae?" Napayuko ako dahil ramdam ko agad ang paghusga niya sa boses. "Mag-ingat ka sa pananalita mo," matigas na sabi ni Don Ernesto. Pero natawa lang ng mahina si Sebastian. Natatawa ba ako o maaawa? Napatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. "Magkano ang ibinayad niya sa'yo para pakasalan mo siya?" Parang may humampas sa dibdib ko sa sinabi niya. "Sebastian," madiing sabi ni Don Ernesto. "Hindi ba totoo?" Sagot nito habang nakatingin pa rin sa akin. "Alam kong hindi naman siya papatol sa matandang katulad mo kung walang pera." Tahimik lang akong napahigpit sa hawak kong bag. Masakit marinig pero alam kong iyon din ang iniisip ng karamihan. "Hindi mo siya kilala," sabi ni Don Ernesto. "At kilala mo ba talaga siya? Dad, ilang taon ka nang niloloko ng mga tao sa paligid mo dahil sa pera mo." Biglang natahimik ang buong sala. Ramdam kong punong-puno ng galit at samang loob ang anak niya. Maya-maya, bigla siyang lumapit sa akin at may inilapag na sobre sa mesa. "Nandyan ang 5 milyong piso. Diretsahang niyang sabi. "Lumayas ka sa buhay ng tatay ko." Nandiyanaki ang mata ko. "Sebastian," galit na sabi ni Don Ernesto habang tumatayo. Pero hindi ito natinag. "Mas makakabuti ito sa lahat. Alam naman nating pera lang ang habol niya rito." Napatingin ako sa sobre habang bumibigat ang pakiramdam ko. 5 milyon. Halos imposible kong kitain iyon sa buong buhay ko noon. Pero habang nakatingin ako sa pera na nasa harapan ko, bigla kong naalala lahat ng ginawa ni Don Ernesto para sa amin ni Nanay. Kung paano niya kami tinulungan nang walang pagdadalawang isip. Kung paano niya ako pinabalik sa pag-aaral at trinito ng may respeto. Dahan-dahan kong itinulak pabalik ang sobre. "Hindi ko po kailangan yan." Halatang nagulat si Sebastian. "Anong sabi mo?" "Hindi ako aalis." Napakunot noo siya habang nakatitig sa akin. "Alam mo ba kung gaano kalaki ang perang tinatanggihan mo?" Tumango ako ng bahagya. Pero hindi ko kayang iiwan siya. Biglang natahimik ang buong sala. Napatingin ako kay Don Ernesto at nakita kong tila nagulat din siya sa sinabi ko. "Bakit? Dahil mahal mo siya?" Hindi agad akong nakasagot, pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na rin itatanggi sa sarili ko na may halaga na si Don Ernesto sa puso ko. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa ng tatay mo para sa iba. Mahinang kong sabi. At hindi lahat ng mayaman marunong gumalang sa mahirap. Tahimik lang si Sebastian habang nakatingin sa akin. Hindi ko siya kayang iiwan habang lahat ng tao sa paligid niya ay puro pera lang ang habol. Maya-maya, napailing siya habang bahagyang tumatawa pero hindi masaya. "Magaling kang magsalita." Hindi po ako nagsisinungaling. Matagal na katahimikan ang namagitan sa ating tatlo. Hanggang sa biglang tumalikod si Sebastian at muling humarap sa ama niya. "Hindi pa tapos ang usapan nating dalawa," malamig niyang sabi bago tuluyang lumabas ng bahay. Pagkaalis niya, bumalik ang katahimikan sa sala. Tahimik lang si Don Ernesto habang nakatingin sa pinto. "Pasensya ka na," mahinang niyang sabi. Iniling ko. Nasasaktan lang ko siguro siya. Napabuntong hininga siya habang napapapikit. Hindi ko siya masisisi.
Lumapit ako at tahimik na inilapag ang kamay ko sa ibabaw ng kamay niya. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nailang gawin iyon. At habang magkahawak ang kamay namin sa gitna ng tahimik na sala, doon ko tuluyang naramdaman na hindi na lang awa o utang ng loob ang nararamdaman ko para kay Don Ernesto. Pagkatapos ng pag-uwi ni Sebastian, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon sa paligid namin ni Don Ernesto. Hindi man niya direktang sinasabi, nakikita ko kung paano siya mas napapadalas mapatulala habang mag-isang nakaupo sa veranda tuwing gabi. Minsan, hawak niya lang ang tasa ng tsaa habang nakatingin sa malayo na parang maraming iniisip. Pero sa kabila noon, mas naging maayos ang relasyon namin. Hindi na kami ilang sa isa't isa gaya noong mga unang linggo. Tuwing umaga, sabay na kaming nag-aalmusal at kapag may oras ako mula sa pag-aaral at pagdalaw kay nanay, madalas ko siyang samahan sa sala habang inaayos niya ang ilang dokumento ng kumpanya. Unti-unti na rin niyang ipinapakita sa akin ang ilang bagay tungkol sa negosyo niya, hindi dahil gusto niya akong isama agad sa mundo niya, kundi dahil pakiramdam ko gusto niyang may mapagkatiwalaan siya. Isang gabi habang magkausap kami sa veranda, bigla siyang napahawak sa dibdib niya. "Don Ernesto?" Agad kong tawag habang lumalapit. Ngumiti lang siya ng pilit. Ayos lang ako, pero halatang namumutla siya. Mabilis akong kumuha ng tubig habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Noon ko unang napansin kung gaano na pala siya katanda at kapagod sa dami ng problemang pasan niya. "Dapat po magpahinga kayo. Marami pang kailangang ayusin. Hindi niyo kailangang akuin lahat." Tahimik siyang napatingin sa akin bago bahagyang ngumiti. Ngayon lang may nagsabi sa akin yan. Mas lalo kong naramdaman ang lungkot sa likod ng mga mata niya. Kinabukasan, pinilit ko siyang magpatingin sa doktor. Nung una, ayaw pa niya, pero kalaunan pumayag din matapos akong kulitin. Hindi maganda ang naging resulta ng check-up. Kailangan na pong maghinay-hinay ni Mr. Ernesto. Sabi ng doktor habang nakatingin sa mga resulta, masyado pong mataas ang stress level niya, mahina na rin ang puso niya. Parang biglang bumigat ang dibdib ko sa narinig. Tahimik lang si Don Ernesto habang nakaupo. Paglabas namin ng ospital, hindi siya agad nagsalita habang nasa sasakyan kami. Ayaw ko sanang umabot sa puntong aalagaan mo ko na parang pasanin. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa bintana. "Hindi po kayo pasanin." Napatingin siya sa akin. "At saka, pamilya po tayo." Sandali siyang natahimik bago bahagyang ngumiti. Mula noon, mas naging maingat ako sa kanya. Pinipilit kong kumain siya sa tamang oras at bawasan ng trabaho. Kahit minsan nagrereklamo siya, sumusunod din naman kalaunan. Pero habang mas lalo akong lumalapit sa kanya, mas lalo ko ring napapansin ang paglayo ng ibang tao sa paligid niya. Halos hindi na bumalik si Veronica matapos ang huling pagpunta niya sa bahay. Ang ibang kamag-anak niya naman, paminsan-minsan na lang tumatawag at madalas tungkol lang sa negosyo. Minsan habang nasa sala kami, narinig ko ang malakas na boses ni Sebastian mula sa telepono. "Hindi mo na kayang patakbuhin ang kumpanya ng maayos, Dad." Tahimik lang si Don Ernesto habang nakikinig. "Kung ipinagkakatiwala mo sa mga taong mali ang negosyo, tuluyan kang babagsak." "Hindi ako nakikipag-away sa'yo, Sebastian." Pagod na akong sagot ni Don Ernesto. "Pero ako, napapagod ng panoorin kang sirain ng mga taong nasa paligid mo." Pagkababa niya ng tawag, napapikit siya habang hinihimas ang ulo niya. Hindi ko na napigilang magsalita. "Mahal kayo ng anak niyo." Bahagyang nagtawa pero halatang masakit. Galit siya sa akin. Pero nasasaktan din siya para sa inyo. Tahimik lang siya habang nakatingin sa mesa. Maya-maya, nagsalita siya ng mahina. "Nung bata pa si Sebastian, pinangako ko sa sarili kong ibibigay ko lahat para sa pamilya ko. Pero habang lumalaki ang kumpanya, mas nawawala ako sa tabi nila." Ramdam ko ang sisisi sa boses niya. Hindi ko napansin na lumalaki na pala ang anak ko nang wala ako. Hindi ko alam ang sasabihin kaya hinayaan ko na lang siyang magsalita.
Hanggang sa isang araw, iniwan kami ng asawa ko at si Sebastian tuluyan ng nagtanim ng galit. Tahimik akong nakinig habang nakikita ko sa mga mata niya ang sakit ng nakaraan. Makalipas ang ilang araw, mas lalo siyang nanghina. Madalas na siyang mapagod at minsan hinihingal kahit simpleng paglalakad lang sa beranda. Isang gabi habang naghahapunan kami, bigla siyang napahawak ng mahigpit sa dibdib niya at natumba ang baso sa mesa. "Don Ernesto!" Agad kong lumapit habang namumutla siya. "Huminga po kayo!" Naninginig ang kamay kong agad tumawag ng ambulansya habang pilit siyang inalalay. Sa ospital, halos mabaliw ako sa paghihintay habang nasa emergency room siya. At habang nakaupo ako sa malamig na hallway ng ospital noong gabing yon, doon ko tuluyang na-realize na hindi ko na kayang mawala siya. Dahil sa hindi ko inaasahang paraan, ang lalaking pinakasalan ko noon dahil sa utang, siya na ngayon ang taong pinakaayaw kong masaktan. Halos magdamag akong nakaupo sa labas ng emergency room habang mahigpit na nakakapit sa rosaryong bigay ni nanay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napaluha habang nakatitig sa pintuang ilang oras nang hindi bumubukas. Sa buong buhay ko, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganong klasing takot. Yung takot na baka mawala ang taong naging sandalan ko nang hindi ko namamalayan. Makalipas ang ilang oras, lumabas din ang doktor. Stable na po siya, sabi nito. Pero kailangan niyang umiwas sa stress. Mahina na po talaga ang puso niya. Halos manghina ako sa sobrang pagod at kaba, pero agad din akong nagpasalamat. Pagpasok ko sa kwarto niya, nadatnan ko siyang nakapikit habang nakakabit ang ilang aparato sa katawan niya. Ang hirap tanggapin na yung lalaking palaging kalmado at matatag sa harap ko ay mukhang napakahina ngayon. Daran-dahan akong lumapit at umupo sa tabi niya. Maya-maya, marahan siyang dumilat. "Maris," mahina niyang tawag. Nag-umiti ako kahit naiiyak. "Bakit po kayo biglang bumangon kanina? Sabi ko magpahinga kayo." Bahagya siyang ngumiti. Pasawa yata talaga ako. Hindi ko napigilang mapaluha habang nakatingin sa kanya. "Natakot po ako." Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang hawak ko ang malamig niyang kamay. Pagkaraan ng ilang segundo, marahan siyang nagsalita. "May kailangan akong sabihin sa'yo." Napatingin ako agad sa kanya. Nung una kitang kinausap tungkol sa kasal, sandali siyang huminga ng malalim. "Hindi lang dahil naaawa ako sa'yo." Tahimik akong nakinig. "Matagal na kitang kilala kahit hindi mo alam." Napakunot noo ako. Tuwing umaga, nakikita kitang pumapasok sa trabaho kahit halatang pagod ka na. Nakikita kitang inaalagaan ng nanay mo habang karamihan sa mga tao sa paligid mo ay puro reklamo lang. Dahan-dahan siyang napangiti habang nakatitig sa kisame. Minsan nakita pa kitang hindi kumain para lang may pangbiling gamot ang nanay mo. Unti-unti akong napaluha habang nakikinig. Naalala mo yung isang gabi na umuulan ng malakas? Yung may matandang pulubing nanginginig sa tapat ng tindahan? Bigla akong natigilan. Naalala ko iyon. May matandang lalaki noon na basang-basa sa ulan habang nanginginig sa tabi ng palengkihan. Kahit gipit ako, binigyan ko siya ng tinapay at pinahiram ng payong. "Tao pala kayo noon?" Gulat kong tanong. Bahagya siyang tumanggo. "Nagpapanggap lang akong ordinaryong matanda para makita kung paano talaga makitungo ang mga tao kapag wala silang nakukuhang kapalit." Hindi ako makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Karamihan sa mga taong mayayaman sa paligid ko, puro pagpapakita ng bait ang alam. Pero ikaw, kahit walang nakikita, mabuti ka pa rin. Tahimik akong umiiyak habang hawak ang kamay niya. Kaya nang dumating ang pagkakataon na pwede kitang tulungan, hindi na ako nagdalawang isip. "Pero bakit kasal pa po?" Nanginginig kong tanong. Napapikit siya sandali bago sumagot. "Dahil pagod na akong mapaligiran ng mga taong pera lang ang habol sa akin." Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. "At gusto kong may maiwan akong taong mapagkakatiwalaan bago ako mawala."
Biglang sumikip ang dibdib ko sa sinabi niya. "Huwag niyo pong sabihin yan." Ngumiti siya ng mahina. "Hindi habang buhay malakas ang tao, Maris." Tahimik kaming dalawa ng ilang segundo. Maya-maya, marahan niyang itinuro ang maliit na envelope sa drawer sa tabi ng kama. "Kunin mo." Binuksan ko iyon at nakita ko ang ilang dokumento at isang susi. Nakapangalan na sa'yo ang ilang shares ng kumpanya. Nanlaki ang mata ko. "Po?" "Hindi dahil asawa kita, kundi dahil ikaw lang ang nakita kong hindi nasilaw sa pera." "Hindi ko kailangan yan." "Kailangan ng kumpanya ng taong may konsensya." Napailing ako habang umiiyak. "Hindi ko kaya yan." "Kaya mo." Humigpit ang hawak niya sa kamay ko kahit mahina na. "Kapag may nangyari sa akin, huwag mong hayaang mapunta sa maling tao ang pinaghirapan ko." Biglang bumigat ang pakiramdam ko. "Don Ernesto." Tahimik siyang napatingin sa akin bago bahagyang ngumiti. "Alam mo bang, na yun lang ulit akong naging masaya?" Tuluyan na akong napaiyak. Nung dumating ka sa buhay ko, saka lang ulit naging tahanan ng bahay na iyon. Hindi ko na napigilang yumuko habang umiiyak sa tabi niya. At sa unang pagkakataon mula nung nakilala ko siya, mahigpit kong hinawak ang kamay niya, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil mahalaga na siya sa puso ko. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pintuan ng kwarto. Pagbukas nito, bumungad si Sebastian. Tahimik lang siyang nakatayo habang nakatingin sa amin. Halatang pagod at puyat din ang mukha nito. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumapit sa kama ng ama niya. Tahimik na tumingin si Don Ernesto sa anak. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakita kong bahagyang naninginig ang mga mata ni Sebastian habang nakatingin sa ama niyang nakahiga sa ospital. Tahimik ang buong kwarto ng gabing iyon habang nakatayo si Sebastian sa tabi ng kama ng ama niya. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bahay namin, wala na ang yabang at galit sa mukha niya. Ang natira na lang ay pagod at lungkot. Dahan-dahan siyang lumapit kay Don Ernesto. "Dad," mahina niyang tawag. Bahagyang ngumiti si Don Ernesto habang nakatingin sa anak niya. "Akala ko hindi ka pupunta." Napayo ko si Sebastian habang pinipigilan ang emosyon sa mukha niya. "Tumawag sa akin ang assistant mo." Tahimik lang silang dalawa ng ilang segundo. Pakiramdam ko noon ay para akong nakasaksi ng dalawang taong matagal nang gustong magkaayos pero parehong hindi marunong magsimula. "Ayos lang ako," sabi ni Don Ernesto kahit halatang mahina na siya. Napailing si Sebastian habang napapapikit. "Huwag mo nang gawin yan, Dad. Pagod na akong makita kang nagpapanggap na kaya mo pa lahat." Tahimik lang si Don Ernesto habang nakatingin sa anak niya. Maya-maya, nagsalita si Sebastian ng mababa ang boses. "Galit ako sa'yo noon. Alam ko. Pero hindi ibig sabihin nun gusto kitang mawala." Biglang natahimik ang buong kwarto. Ramdam kong mabigat ang lahat ng salitang matagal nilang kinimkim sa isa't isa. "Pasensya ka na," mahinang sabi ni Don Ernesto. "Hindi ako naging mabuting ama." Napayo ko si Sebastian habang naningilid ang luha sa mata niya. "Gusto ko lang naman noon na piliin mo rin kami kahit minsan." Tahimik na napapikit si Don Ernesto habang bahagyang tumanggo. "Alam kong huli na para baguhin ang nakaraan." "Hindi pa huli," biglang sabi ni Sebastian habang napapaluha. "Andito pa tayo." Hindi ko napigilang mapaluha habang tahimik silang nag-uusap. Makalipas ang ilang araw, nakalabas din ng ospital si Don Ernesto, pero mas humina na talaga siya. Madalas na siyang mapagod at hindi na gaanong lumalabas ng bahay. Karamihan ng oras niya ay ginugugol na lang sa veranda habang nakatanaw sa maliit na hardin sa harap ng bahay. Pero kahit ganun, mas naging payapa naman ang paligid namin. Mas madalas nang bumisita si Sebastian. Hindi man sila agad naging sobrang close ng ama niya, unti-unti namang nabawasan ang bigat sa pagitan nila. Minsan pa nga, nadadantan ko silang magkasamang umiinom ng kape sa sala habang tahimik na nag-uusap tungkol sa kumpanya.
At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakita kong mas gumaan na ang mukha ni Don Ernesto. Isang hapon, habang magkasama kami sa veranda, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Salamat. Napangiti ako ng bahagya. Saan po? Sa pagdating mo sa buhay ko. Tahimik akong napayuko habang gumiti. Hindi ko rin po akalaing magbabago ng ganito ang buhay ko. Napatingin siya sa malayo habang bahagyan natatawa. Naalala mo nung una tayong nag-usap? Halos ayaw mong tingnan ako. Natawa rin ako ng mahina. Natakot po ako noon. At ngayon, tumingin ako sa kanya habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Ngayon po, ayaw ko nang kayong mawala. Bahagyang ngumiti siya pero may lungkot sa mata niya. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Don Ernesto. Madaling araw noon nang nagising ako dahil sa mahina niyang pagtawag sa pangalan ko. Agad akong bumangon at lumapit kay niya. Maris. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Nandito lang po ako. Mahina siyang ngumiti habang hirap huminga. Tingnan mo ako. Umiiyak na akong tumingin sa kanya habang nanginginig ang labi ko. Masaya ako. Mahinang sabi. Kasi bago matapos ang buhay ko, natutunan kong may mga taong kayang magmahal ng totoo. Huwag niyo po kong iiwan. Marahan niyang hinapos ang kamay ko. Hindi na ako natatakot ngayon. Makalipas ang ilang minuto, dumating din si Sebastian sa kwarto. Tahimik siyang lumapit sa tabi ng ama niya habang pigil ang pag-iyak. Dad. Dahan-dahang tumingin si Don Ernesto sa anak niya. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. Napaluha si Sebastian habang tumatanggo. At habang magkahawak kami ng kamay ni Don Ernesto, doon siya tuluyang pumikit ng payapa. Parang biglang tumahimik ang buong mundo ko ng mga oras na iyon. Hindi ko na malayang napaluhod na pala ako sa tabi ng kama niya habang umiiyak. Lumipas ang mga buwan matapos siyang mawala. Maraming nagulat nang malaman nilang may bahagi ng kumpanya na ipinangalan sa akin ni Don Ernesto. Marami ring kumwestiyon nung una, pero kalaunan unti-unti ring lumabas ang katotohanan tungkol sa mga taong nagtangkang magnakaw sa kumpanya niya. Sa tulong ni Sebastian, naayos namin ang negosyo at napanagot ang mga taong nagtraidor kay Don Ernesto. Hindi naging madali ang lahat pero pinanghawakan ko ang mga itinuro niya sa akin. Tinapos ko rin ang pag-aaral ko habang tumutulong sa pagpapatakbo ng kumpanya. At kahit nagbago ang buhay ko, hindi ko iniwan ang simpleng barangay sa kung saan nagsimula ang lahat. Madalas pa rin akong bumalik doon kasama si nanay. Pero ngayon, iba na ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi dahil mayaman na ako, kung hindi dahil nakita nila kung paanong nabago ng kabutihan ang takbo ng buhay naming lahat. At sa tuwing umuupo ako sa veranda ng lumang bahay ni Don Ernesto habang nakikinig ng mahinang tunog ng radyo niya, lagi kong naaalala ang matandang minsang pinakasalan ko dahil sa utang. Ang lalaking nagturo sa akin na hindi nasusukat ang edad, estado o pera ang tunay na halaga ng isang tao.